Grabe naman itong si Manila Congressman Joel Chua na kung saan ay kanyang binabanggit na di umano ay minana lang ho ni Pangulong Marcos Jr. o ng kanyang administrasyon. Ito hong mga problema ngayon sa flood control project na kung saan ay lumilitaw na sobrang anomalya. At grabe ho at pinagkakitaan po ito ng mga kontraktor at mga opisyal ng DPWH di umano at maging iba pang mga kasabwat na politiko. O yun, no? At nako, mga kababayan ay sa bagay. Kasi marami na ho yung mga agam-agam dyan na baka yung magiging itong misyon ng pag-iimbestiga po ng mababang kapulungan ng Kongreso o ng mga kongresista ay ibintang na naman sa dating Duterte administration, mga kababayan. O eto na nga ho, lumitaw na. Sabi po ni Congressman Joel Chua, namana lang daw po ng Marcos Jr. administration ito hong problema at yung anomalya sa flood control. Ang sabi po niya ay ugat po ng flood control scam ay mula pa sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, pakinggan ho natin, mga kababayan. At kanyang binabanggit ho ito no, sa kanyang opening statement sa isinagawang pagdinig ng House Infra Committee. Sabi ho yan ni Manila Congressman Joel Chua. Pero bago ho natin i-play ang video, subscribe na po kayo mga kababayan sa mga bago lang po sa ating channel at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito, pakinggan ho natin. Binabanggit ho ni Congressman Chua. Talagang inaamin niya, pero matagal na raw yan, nagsimula pa raw 2017. Ito, panoorin po ninyo itong pahayag ni Congressman Joel Chua na isa po sa mga kritiko ng pamilya Duterte. Ang mas masaklap, hindi ito ang unang beses na narinig natin ang ganitong klaseng kwento. Noong taong 2017 pa lang, nagsimula ng maglabas ang mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, depektibo, o tuluyang hindi na ipatupad na nagkakalaga ng daang-daang bilyong piso. Noong 2018, iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang pagkakasangkot ng ilang malalaking contractor sa mga flood control projects na na-delay o hindi natapos. Noong 2019 naman, mismong House Committee on Appropriations ang nakatuklas na maraming flood control projects ang prone na tinatawag na budget insertion. Mga proyektong isinisingit sa pondo nang walang malinaw na konsultasyon o batayan. Ayon sa kanilang ulat, umabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga proyektong isinisingit na nagbukas ng malawak na puwang para sa katiwalian at maling paggamit ng kaban ng bayan. At noong 2020, mismong inamin ng dating Pangulo na talamak ang mga ghost projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito ay problemang namana, naipon, at napabayaan. At ngayon, lumulutang na parang sugat na matagal nang hindi ginagamot. Sa pagbunyag ng mga anomalya sa flood project control sa Bulacan at iba pa, malinaw na malalim, malawak, at nagkaugat sa sistema ang problema. Sa kabila ng pagsasapubliko ng mga anomalyang ito sa loob ng nakalipas na mga taon, malaki pa rin ang puwang para sa korupsyon na nagiging sanhi ng paglubog ng ilang mga bayan. Ngayon po, marahil ang panahon upang aminin natin na nagkaroon ng kapabayaan at katiwalian. Inyo po napakinggan Ang sabi ho ni Congressman Chua,
noong 2017 pa lang, nagsimula na raw po na maglabasan yung mga babala at sunod-sunod yung mga ulat ng Commission on Audit o COA mula 2017 hanggang 2020. Sino ba ang Pangulo noon mula 2017 hanggang 2020? Si Pangulong Rodrigo Duterte. So lumilitaw ho mga kababayan na parang gusto hong palabasin ni Congressman Chua na hindi, nagsimula na yan eh. Noon pa sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sabi niya, may binanggit ho siya na ito po ay namana lang ng kasalukuyang administrasyon. Grabe ho talaga, no? Ito ang pagkakasabi niya, ito mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed. Sabi niya, di ba, napakinggan niya naman yung kanyang pahayag, depektibo o tuluyang hindi na ipatupad. Yun ho mga kababayan, na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Yun po ang sabi niya. So, dito ho, kayo ho, ano masabi niyo rito sa binabanggit po ni Congressman Joel Chua na parang ang gusto niya hong palabasin ay nagsimula yan, minana lang daw po ni Pangulong Marcos Jr. ito hong problemang ito sa flood control. Pero ngayon lang ho ito lumabas eh. At siguro ang maganda ho kay Congressman Joel Chua, ilabas mo yung sinasabi mo na mula 2017 hanggang 2020. Kasi sa ngayon, ang inimbestigahan ho ng Senado, mula 2023 pa lang ho hanggang 2025. Naku, grabe na ho. At dyan ho, trilyong piso na po ang budget na isinagawa po at ibinigay ng Marcos Jr. Administration at yan po ang naipondo sa DPWH. 2023 hanggang 2025 lang ho yan. Ano ba itong pinagsasabi ni Congressman Chua na 2017 at hanggang 2020? Ilabas mo yung mga dokumento at huwag mong ilihis kasi nililihis niya ho ang issue eh. At talagang ang mukhang dito ho sa investigasyon na ito para ilihis at maabsuelto yung mga nasasangkot ho ngayon na personalidad dito po sa di umano'y maanumalyang flood control project. Kung saan, alam naman natin na base po sa mga aligasyon ay kumita, hindi lang ho kontraktor siyempre may kasabwat ho yan na mga opisyal ng DPWH at mga politiko, congressman man o senador. So dito ho mga kababayan. At nakakagulat lang ho itong mga pahayag ni Congressman Joel Chua. Kayo ho, ano ho ba sa tingin nyo? At kasi dito ho sa komite, tulit Quadcom ho ito mga kababayan eh. Itong komite na ito ng diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at ang sabi, ito sabi po ni itong tawag ho rito ay House Infra Committee. Apat ho yung magkakasama, public accounts, tapos yung kay Joel Chua na good government, tapos yung isa sa House Committee on Public Works kay Congressman Romeo Momo na dati pong undersecretary ng DPWH at di umano, may mga report ho ewan ko lang ho, pero siguro kumpirmahin ho nila. At maganda ho yung may panukala diyan po sa House of Representatives na i-disclose, sabihin kung sino-sino yung kanilang mga kamag-anak na merong construction firm. Para, si Congressman Ege Erice, binabanggit yan na ilantad sa publiko yung bawat kongresista na meron silang kamag-anak na may-ari ng construction firm o contractor para, di ba, hindi po sila mapagdudahan. Di po ba? At mas hindi naman mawala yung kredibilidad ng investigasyon. So maganda ho sana. Sana ganun po. Pero ulitin ko balikan lang ho natin. Ito pong si Congressman Joel Chua, yung kanyang paglilihis, yung attention, gusto niya kasi nababaling ho ngayon sa mula 2023 hanggang 2025 na sa ilalim po ng Marcos administration, talagang grabe ho yung mga sinasabing di umani anomalya sa flood control, gusto niyang ungkatin yung 2017-2020. Di sige. Ungkatin mo pero maglabas ka ng ebidensya, di po ba? Para mas maging malinaw naman sa taong bayan, di po ba?
Bagamat may naunang pahayag, ito pong si VP Sara Duterte sa interview sa Dahig o sa isa nating episode, 'di ba, na kung saan ang sabi pakulo lang, sabi ni VP Sara pakulo lang itong investigasyon. Ang sabi ho ni VP Sara, hindi ito kagandahan kay VP Sara, hindi niya po inaabsuelto yung administrasyon ng kanyang ama. Sabi niya, naku, matagal na yan sa flood control na yan. Hindi lang maging sa sa administrasyon ng kanyang ama na si Pangulo Duterte, meron din yan. Pero ngayon mas malala. Yun ho. Ganun ho mga kababayan. Kayo na ho umusga dito ho kay Congressman Joel Chua sa kanyang mga pinagsasabi.